Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. This is RJYC Vlog. Kamusta kayo? So eto, mag-discuss tayo ng konti again sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. So I've told you last time that they're planning to make daya. Mandaraya sila. Pretty sure yan na may plano silang mandaya sa halalan. So ang pwede nyong gawin is, I already told you na maging vigilant tayo na matsyag tayo sa mga mangyayari. What does it mean by that? Kasi they're planning to mandaya nga. And for them to do that, kailangan close call lang yung boto. So ang gawin nyo para hindi nila magawa yung pandadaya nila is mag-vote straight tayong lahat. At kailangan matambakan natin yung mga kalaban. Kailangan matambakan natin yung mga kalaban. Bibigyan ko kayo ng sample Kasi naalala ko noon sa senatorial labanan noon. Si Robin Padilla, hindi naman siya nag-number 1 ever sa survey. Pero he was the one in number 1 spot nung nagbilangan na. Kasi ang mga tao, hindi lang yan sila maingay siguro sa social media o kung saan pa man sa mga surveys. Because surveys is not really right. I mean, it's not really honest. Kasi kung honest lang ang pagbabatayan, survey is good para malaman mo kung ano yung mo. Pero hindi Alam naman natin na yung mga surveys na mga ginagawa ng mga dilawang ebak at mga tanganistang loyalista at yung mga alam naman natin yan na hindi yan totoo, right? So wag kayong magpapabulag dyan sa mga surveys na yan, kasi like right now 98 people are actually mad kay Erwin Tulfo, right? So, paano siya magiging number 1? It doesn't make any sense for me. So, like, people are using their money to deceive people. And they've been doing that. Yan yung kanilang karakas. Yan yung kanilang linyahan. Ang mandaya ng tao. Kasi, kayang-kaya nga nilang magnakaw mandaya pa kaya. Yung pagnanakaw, it's money. It's a lot of money. And still ginagawa nila, right? So, kayang-kaya nga nilang gawin yan So, huwag tayong magpabulag, okay? Huwag tayong magpabulag. Gamitin natin ang ating mga mata, isip, katalinuhan, puso, para magmatsyag sa mga nangyayari sa Pilipinas. Because I'm pretty sure they're gonna, they're going to cheat sa halalan. Yan sila, ibang tawag nito? Mandaraya sila sa halalan. So, maging vigilante tayo at maging maingat tayo sa ginagawa natin sa ating mga pagboto at tignan natin kung tama ba yung mga bilangan. Magbantay tayo sa mga bilangan at bantayan natin ang ating boto, okay? And also, for you to help win PDP laban, I'm pretty sure like 80% or 90%, I would say 90% of Filipinos are sick and tired of what is happening right now sa Philippines, So, para makabawi tayo sa mga magnanakaw na nagpapahirap sa mga Pilipino, ay iboto natin yung mga tamang tao para maubos na at matanggal na yung mga magnanakaw. Okay? And for you to do that, you have to vote straight PDP laban. Bakit ko sinasabi to? Kasi, ang linya ni PRRD, ang kanyang slate, ang kanyang mga ini-endorsong mga senators, at kahit pati mga congressman, kung nasa linya ni PRRD yan, they're on the same principles and integrity and paninindigan yung mga yan. Kasi hindi naman magugustuhan ni PRRD yan kung may naaamoy siyang mali. Okay? So, suportahan natin siya this time kasi last time nakinig tayo kay BP Sara. Sinuportahan natin siya nung
kampihan niya itong si Bangag, right? At anong nangyari? Nabudol, di ba? At nung nabudol, hindi lang ang taong bayan ang nagsuffer. Pati rin si Pipi Sara nagsasuffer right now, and even all the Dutertes, right? So, maging matalino na tayo. Alam ko na nasa kamay ng mga Pilipino ang pagbabago talaga. At wala sa mga politiko. Kasi ang mga politiko na yan, taong bayan ang naghahalal sa kanila. Empleyado ng mga Pilipino ang mga politiko. So, gamitin nyo ng tama yung inyong boto. Okay? And what I mean by straight is lahat. Wala kayong pipiliin, lahat yan. At kung meron man kayong gustong idagdag nyo si Doc Mata. Yan, isa yan si Doc Mata. At sino pa ba yung pwede nyong idagdag dyan? Kasi umalis na si Doc Willie yung, nag-withdraw na siya. So, sino pa ba yung malapit dyan na pwede nyong tulungan para maipasok sa na less criminal? Okay? Bakit ko sinasabi itong mga to? Kasi pagmasdan nyo lahat ng mga nasa linya ni Bangag. Kasi itong si Bangag, pinahirapan niya ang taong bayan. At itong si Bangag ay wala siyang tunay na pagmamalasakit sa taong bayan. Otherwise, lahat ng mga pinangako niya ay ginawa niya. So technically, sinungaling siya, magnanakaw sila, pinatunayan niya na totoo yun. At wala siyang malasakit at pakialam sa taong bayan. So kapag yung pinuno nyo ay ganyan ang pag-uugali, ganyan ang prinsipyo, natural, yung mga i-endorse niyan, ganun din. Pretty sure yan. Kasi tingnan nyo, alam mo nang nasa mali yung tao, kinakampihan mo pa, dahil lang sa kagustuhan mong makaupo sa pwesto. Hindi yan pang taong bayan. Pansariling kapakinabangan lang yan mga yan. Pansinin nyo, halos lahat ng nasa linya at nasa slate nitong si Bangag ay dating kaalyado ni PRRD. So that means traidor. So hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang mga taong traidor. Kasi once na ang tao ay traidor sa taong mabuti, traidor na yan sa mga normal lang na tao. Kasi yan naging presidente yan si PRRD at kakampi nila dati si PRRD pero ngayon kinakalaban na nila. So doon nyo malalaman kung ano lang yung intensyon nila, at ang intensyon nila ay makaupo lang sa pwesto. That means sariling pakinabang lang ang gusto nila. So ang taong sariling pakinabang lang ang gusto, kahit kailan hindi kayo uunahin. Yan ang totoo. Kahit kailan hindi uunahin ang kapakanan nyo. Kasi nga may pansariling agenda. Okay? Dapat yan ang itanim nyo sa puso't isipan nyo. Ganyan ang mangyayari kapag ibinoto nyo at ibinalik nyo uli yung mga nasa linya at slate ni Bangag BBM. I'm pretty sure of that. Because a person's personality is defined as who they are, kung paano nila trinato yung isang mataas na tao. So kung ang isang tao ay kayang balahurain at traidorin ang isang mataas na tao, paano pa kaya yung maliliit? Yung mga normal na tao lang. Yung mga pangkaraniwang tao lang na mahihirap. Right? That's what I meant. Kung ang isang tao ay kayang traidorin yung nasa taas na, how much more yung nasa baba? That's what I meant. Kasi most of nasa lineup ni BBM Bangag ay ganun. Mga traidor sila at walang paninindigan, mga walang prinsipyo. So, asahan nyo na yung mga tao na yan ay kahit kailan ay hindi kayo titignan at uunahin. Uunahin nila yung kanilang pansariling kapakinabangan. That's the truth. That's the truth na totoong nangyayari sa totoong buhay nating mga Pilipino. Okay? So, maging maingat tayo at I'm pretty sure dadayain nila yan. Kaya ang gagawin nyo para hindi sila makapandaya ay itambakan nyo. Tambakan ng score. Alam nyo ba palagi ko sinasabi nyo? Kasi I'm not able to vote anymore because I'm Canadian. Okay, so this is for the Filipinos at sa mga kamag-anak ko na nandyan pa. At sa mga kaibigan kung may nakikinig. Okay? So, yun ang ibig ko sabihin. Ipaglaban nyo ang karapatan nyo at kunin nyo pabalik ang Pilipinas sa inyong mga kamay. Kasi maraming magnanakaw ngayon sa bansang Pilipinas sa administrasyong Bangag. Katotohanan yan. Nangyayari yan ngayon. Okay? So, maging matalino tayo at protektahan nyo ang mga kamag-anak nyo at ang bansang Pilipinas. Okay? That's all for today. I talk to you again later. Thank you again. Please like, subscribe, comment, and share. And please press the notification buttons. Okay? Bye. God bless, guys.